Ito, Montero. Suki namin yan sa sir. Kaya lang kamag-anak niya, yun, nirekomenda tayo. Ngayon, may concern dito. May share lang ako sa inyo. Napakahalaga po nito. Kasi nagpapalit sila ng tie rod sa iba. Tapos, ang concern nila, after magpalit ng tie rod, ay nag-leak daw yung rack and pinion. Ayan. Ayan. Ito po, bago yung tie rod niya. So, mga ganito po, pinaliliwanag ko mabuti sa mga customer natin na minsan, may mga bagay na nagkakataon. Kagaya niya, ang layo po niya, no? Compare dito sa oil seal, dito sa oil seal niya. Ang layo. Para magkaroon ng leak sa pagpapalit ng tie rods. Kumbaga walang kinalaman. So may nangyayari po kasi ng mga bagay na malayo dun sa ginawa natin. Biglang nagkakalik, biglang nasisira rin. Hindi po yan nasira. Magkaiba po kasi yun. So ito, para aware, sinasabi ko sir, malayo po yan. Hindi po tayo naninira ng kapwa natin mekaniko. Lagi po tayo dun sa tama, syempre. Ayan. Pinaliwanag ko na po sa kanila na malayo po yung ginawa. Kaya may leak rin talaga yung nagkataon lang. May mga senaryo po na ganyan nagkakataon. Kaya kumbaga, dito sa amin, wala akong sinisiraan dito. Basta lagi ako sa tama. Kaya lang, pagka niloko mo yung customer, yun, doon ako galit. Pagka mga manloloko na, ayan, pinapacheck niya, pinapacheck nila yung lahat ng pangilalim. So, ito. Yan, medyo mera-mera rin sira eh. Montero po ito. Ayan yung gawa natin huli sa hapon. Yan, may isa pa doon, Bios. Tapos to, Mirage. Okay. So, ayan. Again, ito mga sir, may mga ganyang senaryo. Na-encounter ko nga. Nagpalit, nasa Parañaque pa ako, nagpalit kami ng gulong, tapos pumalya. Yung makina. Sobrang layo. Ngayon galit na galit yung customer. Kasi hindi naman ganyan dati. Mula nang pinalitan niya ng gulong. Saka siya nagkaganyan. Ibig sabihin may kinalaman dun sa ginawa namin. Nagpalit lang na naman ng gulong. Ang layo sa Sabi ko ganito na lang po. Palitan ko muna. Hanapin natin, i-diagnose natin kung ano yung naging problema. Bago po tayo magbanggit ng mga sasamang salita o masasakit na salita. Hanapin natin pinaka-problema. So, findings ko nun spark plug. Sabi ko, ma'am, palitan po natin ng spark plug. Paano ngayon yan? Pag di nawala yan, pag hindi umayos yan, hindi ko babayaran yan. Kasi sigurado naman ako. Spark plug yung problema. Kaya pinalan. Sige po ma'am, pag hindi nawala, walang bayan. Kaya lang, siyempre, pag nawala, mapapatunayan namin sa inyo na walang kinalaman yung pagpapalit ng gulong sa pagpalya ng makina mo. Tapos, syempre, babayaran nyo po yun. Sige, nag-deal kami. So, yun. Pinalitan ko ng spark plug, nagbayad siya ng spark plug. May mga ganun, no? Kaya palagi natin unawain na ang minsan ang sitwasyon. Huwag tayong padadala sa emosyon. Kasi kagaya niyan. Kasi dito sa amin, ayokong naninira ng kapwa mekaniko ko. Kasi layo niyan, tie rod. Wala pong kinalaman yan sa pagkalik. Sobrang layo. Maliban na lang kung sinundot to. Pero wala naman sigurong raulo na gagawa nun, di ba? Ganun. Kasi kabilaan na yun. Nagkataon. May mga pyesa po dyan, katabi, tinanggal mo, o kaya tatanggalin mo, tatanggalin mo tong ball joint. Tapos nakita mo basag na pala to. Yan, pwede nyo lang isab. So, ayun. Ito, chinecheck na actual namin yung shock absorber. So yun, basta po, yung para sa akin, huwag tayong padalos-dalos sa mga sinasabi natin at sa mga kapwa kong mekaniko. Paglaban rin natin kahit papano yung karapatan natin na tama. Lagi lang po tayo sa tama. Pagka hindi tama, mali yun. Kasi sa akin, yan, ayun yung mga ayaw ko, yung mga nanloloko ng mga kliyente. Ayaw ko niyan, yung mga customer, peperahan mo, ayaw ko niyan. Pagka sira. Pero pag kagaya niya, may mga senaryo na ganyan. Sinasabi ko rin, papaunawa ko sa may-ari na, sir, wala pong kinalaman yan. Baga, poproteksyonan ko rin yung tamang ginawa ng mekaniko na wala naman talagang kinalaman. Maliban, kung niloko mo yung customer, doon po ako talaga galit. Okay? So, yun. Piliin natin palaging
umunawa sa sitwasyon bago magpadala sa emosyon, kasi yung emosyon minsan po nagki-create ng gulo yan eh. Kaya minsan mahirap din talaga kumalma, pero piliin natin palagi ang kumalma. Ayun. Salamat po.